Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dekada 90 sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur. Hindi ito sa mismong bayan ng Karamuan nangyari, kundi sa isla kung saan walang mamamayan sa lugar dahil puro na matataas at matalas na bato ang naroroon. At sa gitna ng nagtataasang bato na ito ay may tubig na kasing linaw ng salamin. Pero bago ko simulan ang kwento, isang mapagpalang araw muna sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig. Sisimulan ko ang pagsasalaysay ng mga panahon na nagsisimula pa lamang kaming sumasama ng kapatid ko sa aming ama. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Tony, habang ang kapatid ko naman nagngangalang Renon. Edad 16 ako ng mga panahon na ito. Samantalang ang kapatid ko naman na si Renon, nasa 13 taong gulang. Sa ganitong edad ay tinutulungan namin ang aming ama na si Tatay Mayok. Pangingisda ang pangunahing hanapbuhay ng aming pamilya sa lugar ng Karamuan. Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa malayo ng paaralan sa aming lugar. Hanggang elementarya lamang ang aming natapos. Para sa amin noon ay sapat na yon. Ang mahalaga, marunong kaming magsulat, magbilang at magbasa. Nang sa ganun ay hindi kami maloloko ng mga taong mapanglamang sa kapwa. Sa lugar namin ay may isla na walang nakatira. Puro bato ang nakapalibot sa isla na ito. Mataas at matalas na siyang walang naglalakas loob na umakyat sa may tuktok. Samantalang ayon sa mga matatanda, ay may malinaw na lawa sa gitna ng mga batong yon. Magkahalong tubig tabang at tubig dagat ang tubig sa lawa na siyang hindi kayang ipaliwanag ng mga matatanda sa lugar namin kung paano ito nangyari. Ayon sa aming lolo na si Apo Kurit, ay pagmamay-ari o mano ng engkanto ang lawa at ang mga isda na naninirahan sa lugar. Ayon pa kay Apo, ay napakaamo ng mga isda sa lawa. Pero ang pagiging maamo nito ang magbibigay ng kapahamakan sa kung sino man ang manghuli nito. Puro ganitong kwentong madalas naming marinig sa mga matatanda. At dahil hindi pa kami nakaranas ng kababalagan sa lugar, kung kaya't hindi kami lubos na naniniwala sa mga sabi-sabing yon. Ang isla din na yun ang madalas pagtaguan ng mga mangingisda kapag naabutan sila ng masamang panahon sa karagatan. Isang hapon, sinabihan kami ni Tatay na isasama niya kami sa pangingisda. Dahil doon, naganda kami ni Reno ng aming mga dadalin. Kasama na roon ang kape na palagi naming binabaon. Maayos kaming nangisna ng gabing yon. Pero bigla na lamang dumilim ang paligid. Hanggang sa wala na kaming makita na kahit na anong tanawin. Naisipan ni Tatay na tumabi na muna kami sa pinakamalapit na isla. Hindi ko naman inakala na ang isla na yon ay ang isla na iniiwasan ng mga tao na puntahan. Ganun pa man ay nanatili lamang kami sa tabi ng isla. Nag-uusal lamang si Tatay ng mga kataga na hindi ko alam kung anong lengguwahe ang kanyang gamit. Hinayaan na lamang namin ni Reno ng mga binitawang kataga ni Tatay. Habang nananatili pa rin kami sa loob ng aming bangka, tahimik lang kami. Umiinom ng kape. Hanggang sa tuluyan ng naging kalmado ang alon at muli nang luminaw ang karagatan nun. Nang nakikita na namin ang karagatan, muli na kaming nagsimulang maglakbay, pabalik sa isla kung saan kami nakatira. Saka ko lang napansin na nasa iniiwasan na isla na pala kami nagtago nang nakita ko na ang mga nakapalibot na bato. Nagkatinginan kami ni Renon dahil hindi man lamang namin ito napansin. Tay, di ba yun ang isla na iniiwasan ng mga kasama natin mangingisda? Tanong ko. Umuo naman si Tatay at wala namang nangyari sa amin.
dahil hindi naman kami umano nakialam ng kahit ano sa isla. Tumango na lamang ako sa sinabi ni tatay at tahimik na nagdadasal na sana nga ay walang mangyaring masama sa aming tatlo o hindi kaya ay kahit isa lang sa amin. Hindi pa man kami nakalayo sa isla ay may nakasunod sa amin na bangka. Batid namin na nanggaling din ito sa isla kung saan kami nagpalipas ng mahigit 4 na oras. Kaya naisip ko na siguro hindi naman ganun kadelikado ang lugar. At dahil medyo madilim pa ang karagatan ng mga panahon na yon, hindi namin maaninag kung sino ang nagmamay-ari ng bangka na ito. Nakilala na lamang namin ito nang makarating na kami sa Pangpang. Malapit lamang sa bahay namin ang mangingisda na kilala sa tawag namang Tobas. Kahit magkalapit ang bahay namin ay hindi ko nakita na nakipag-usap si tatay sa lalaki. Ganun pa man ay hindi ko na lamang ito pinansin pa. Hindi ko din naman kasi nakita si Mang Tobas na nakikipag-usap sa iba pa naming kapitbahay. Kung kaya't inisip ko na lamang na ganun talaga ang ugali ng lalaking yon. Ultimong ang asawa nito ay hindi rin nakikipag-usap masyado sa mga tao sa lugar namin. Makikipag-usap lamang ito kapag may tinatanong. Hindi ganun karami ang nahuli namin pero ayos lang dahil malalaki din naman at may presyo din talaga kapag binibenta. Kung kaya't kumuha lamang kami ng sapat na pang-ulam namin sa buong araw at ibinenta na ni nanay ang mga natira. Habang kami naman nila tatay ay nagpahinga na noon. Dahil sa pagod at antok naming naramdaman ng nagdaang gabi, mabilis akong nakatulog at halos 1:00 ng hapon nang nagising ako. Tahimik naman ang paligid nang nagising ako noon. Si nanay kasi at ang mga kapatid ko ay natutulog lamang sa sala tuwing tanghaling tapat, habang si tatay naman ay nasa kabilang bahagi ng upuan ng balkonahe, kung saan malimit naming tinutulugan kapag sa gabi kami nangingisda. Kumain ako ng tanghalian pagkagising ko. Habang sunod na rin naman na nagising si Ronin at sumabay na rin sa akin sa pagkain. Ganun din naman si tatay. Habang kumakain na naging paksa ng usapan namin ng isla at ang hindi pakikipag-usap ni tatay sa aming kapitbahay na si Mang Tobas. Simula nung bata ako, hindi na talaga nakikipag-usap si Tobas sa kahit na sino dito sa lugar natin. Marami yung nagsasabi na baliw yan eh. Pero marami din yung nagsasabi na yun ay dahil sa may alam siya na tungkol sa isla kung saan tayo nanatili kagabi. Wika ni tatay. Sinabi niya rin na ang lahat ng yun ay haka-haka lamang. Kung kaya't hindi niya talaga alam kung totoo ba ang mga sabi-sabi tungkol kay Tobas o sadyang gawa-gawa lamang ng mga taong walang magawa sa buhay. Ganun pa man ay hindi man lang ito sinagot ni Mang Tobas noon. Nanatili lamang itong tahimik. Kung kaya't hindi na rin ito kinausap pa nila tatay. Tumango na lamang ako dahil naintindihan ko naman si tatay sa ganong sitwasyon. Kinahapunan ng paalis na kami para pumalaot, ay may nakausap kami ng kasamahan din naming mangisda. Kagaya namin ay may sarili din silang bangka nun. Ayon sa kanila ay nagtago din sila sa iniiwasang isla noong nakaraang gabi. Nagtaka naman kami dahil maliban sa amin ay wala na kaming iba pang nakita na sumilong sa lugar. Pero sinabi ni tatay na malaki naman ang isla at posible na nasa kabila silang bahagi. Nakiusap ako kay tatay na kung maaari ba naming daanan ng isla sa pagpunta sa lugar kung saan kami maglalatag ng aming mga kawil. Nang ganoon ay makita ko ang isla kahit hindi kami bumaba nun, para naman may ideya ako sa susunod na pagpapalaot namin. Pumayag naman si tatay sa pakiusap ko sa kanya. Nung hapon na yun ay dinaanan namin ang isla kung saan kami sumilong nung nagdaang gabi. Nang makarating na kami sa bahagi ng karagatan kung saan tanaw na namin ang isla, namangha ako sa taglay nitong ganda. Kakaiba ang mapang-akit na ganda ng isla na sa isip ko. Ay takot akong malapitan ito ng ibang tao at sirain nila ang isla noon. Tama lang na pangilagan ng mga taong isla nang sa ganon ay mailayo ito sa kapahamakan at gawain ng ibang tao na sinisira ang taglay na ganda ng isang lugar. Napapalitan ito ng basura at pagkasira ng natural na ganda at atraksyon. Pero kung ako ay nagandahan sa lugar, kakaiba naman ang nakikita ng kapatid ko na si Renon. Nakakatakot umano ang aura na pinapakawalan ng isla.
Para bang kaya nitong humigop ng tao kung kailan ito gusto. Kumunot naman ang noo ko dahil taliwas sa nakita niya ang nakita ko ng dinadaanan namin sa isla. Ikaw, Tony, anong nararamdaman mo sa isla? Tanong sa akin ni tatay. Pero hindi ko maipaliwanag ang sarili ko nang kusa na lamang akong sumagot ng ayos lang ang itsura ng isla. Hindi ko sinabi kay tatay ang nakakaakit na kagandahan ng islang ito. Lalo na nang nakita ko ang reaksyon ng kapatid ko na parang hinihintay lamang nito kung anong sasabihin ko tungkol doon. Kunot ang noo ni Reno nang sinabi ko kay tatay na normal na isla lang naman ang aking natanaw. Habang si tatay naman ay napatingin sa akin at tila ba binabasa pa nito ang itsura ko. Bago siya tuluyang nanahimik. Nang gabing yon ay maganda ang panahon kaya maganda ang panghuli namin ng isda. Maayos din naman kaming nakauwi sa bahay. Kinabukasan kagaya ng dati ay naglinis ng katawan, kumain at nagpahinga. Kinagabihan ay naganda ng muli para pumalaot. Ang iba naming kasama na nagsabi na kagaya namin ay sumilong sa iniiwasan na isla. Kinulang ng isa. Ayon sa kasama nila na si Mang Pinong ay may lagnat ang lalaki kung kaya't hindi ito nakasama. Duda ko may ginawa siya doon eh. Sa isla kung saan kami nanatili nung nakaraang gabi. Wika nito. Hindi naman nakasagot ang isa pa nilang kasama. Sinabi din ng Ginoo na hindi nakinig ang lalaki sa babalan niya. Kaya wala na siyang magagawa kung ano man ang mangyari dito. Hindi na namin narinig pa kung ano ang usapan nila. Dahil sa kaagad na rin kaming nag-ayos ng aming mga kagamitan sa bangkanon. Kinabukasan nang nakauwi kami ay narinig na lamang namin na lumuba ang iniindang karamdaman ng lalaki. Tawagin na lamang natin siyang Benny. Nagpatawag sila ng manggagamot noon. Wala na kaming nabalitaan na nangyari pa sa lalaki nang dumating ang manggagamot. Hanggang sa 2 araw ang nakalipas, namatay ito. Mas umugong ang balita na kaya namatay ang lalaking yon ay dahil sa may pinakialaman nitong bagay sa iniiwasang isla nang sumilong sila dito ng mga nakaraang araw. Nalungkot naman kami mga mangingisda sa aming narinig. Ganun pa man ay wala na kami magagawa pa sa nangyari. Marami naman ang hindi naniniwala na naingkantong lalaki sa isla. Ayon sa kanila ay may dati ng karamdaman ng lalaki na hindi lamang nito sinasabi. Ganun pa man ay sinabi sa amin ni tatay na wala namang mawawala kung mag-ingat kami sa lugar na yon. Mas marami pang mapapahamak kapag nagpatuloy sa pagbulag-bulagan yung mga tao. Sabi ni Mang Gaston, na noon ay nasa likuran pala namin. Nagulat pa ako dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ang noon ay inakala kong masungit naming kapitbahay. Si tatay naman ay nagbuntong hininga na lamang na tumingin kay Mang Gaston. Ilang sandali pa ay nagwika si tatay na wala na siya magagawa kung anuman ang paniniwalaan ng kanilang mga kabarangay. Muli namang nagsalita si Mang Gaston at nagwika na, ang mahalaga ay naniniwala kayo magpamilya. Mailalayo sa kapahamakan ng anak mo. Wika nito na animay matagal na silang nag-uusap ni tatay. Habang kami naman ni Reno ay namamangha dahil sa uri ng pakikipag-usap ni tatay kay Mang Gaston na animay matagal na sila magkaibigan. Nang makalis ng Ginoo ay doon ko na tinanong si tatay kung magkaibigan ba sila ni Mang Gaston. Hindi kami magkaibigan pero hindi din kami magkaaway. Sagot niya. Sinabihan niya rin kami na bilisan na ang kilos nang sa ganon ay maaga kaming makalis para mangisda nun. Sinunod naman namin yon ni Renon hanggang sa tuluyan na kaming nakaalis. Habang nasa kalagitnaan ng pangingisda, ay bigla na lamang gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Dumilim ang paligid hanggang wala na kaming makita. Mabuti na lamang at may nakahandang sulo sa aming bangka. Kagad yung sinindihan ni Renon at yun ang ginamit naming ilaw habang mabilis na nagpapatakbo ng bangka palayo. Pupunta kami sa pinakamalapit na isla kung saan kami maaaring sumilong. Napansin ko na ang isla na malapit sa kinaroroonan ng aming bangka ay ang isla kung saan kami sumilong noong nakaraan. Ang isla na iniiwasan ng mga mangingisda nun. Ganon pa man ay wala na kaming magagawa dahil sa malakas ng ulan at maging ang ihip ng hangin.
Si Reno naman ay nagwika na mukhang sinusundan kami ng nakakatakot na isla. Sinabihan ko naman siya na wag na lamang siyang umalis sa bangka. Manatili na lamang kami sa loob nito. Ang mahalaga ay nasa dalampasigan kami nang sa ganon ay iligtas pa rin kami habang nagbabayo ang malakas na alon na may kasamang malakas na hangin at ulan. Kagaya ng dati ay magaan ang aura ng isla. Hindi ako nakakaramdam ng takot. Bagkus ay nararamdaman ko ang magaan na presensya ng lugar. Alam ko na may kakaiba sa lugar na yon dahil magkaiba kami ng nararamdaman ni Renon. Si tatay ay tahimik lamang na nakaupo sa loob ng aming bangka. Kinuha ko naman ang lalagyan namin ng mainit na tubig para magtimpla ng kape. Hinintay namin na humupa ang masamang panahon bago bimiyahe pa uwi sa isla kung saan kami nakatira. Naisip ko naman na paano kung puntahan ko ang isla na ako lang mag-isa noon. Gusto ko malaman kung anong tinatagong kababalagan sa lugar. Ang hindi ko naisip ay hindi lang pala akong nag-iisip na puntahan ito. Dahil kinahapunan noon, nagising kami ni tatay na wala si Renon. Tinanong ni tatay si nanay kung nakita niya ba ang kapatid ko. Sinabi ni nanay na nagpaalam si Renon na pupunta sa kaibigan niyang si Mason. Kasama niya palagi ang lalaki sa paglalaro ng basketball at minsan maging sa kalokohan na naisip nilang gawin noon. Hinayaan ko na lamang ito dahil sa hindi naman kami mangingisda kinabagabihan. At kapag hindi kami mangingisda, hinahayaan lamang kami ni tatay na gumala at makipaglaro sa aming mga kaibigan. Pero sumapit na lamang ang takip silim. Wala pa rin si Renon. Nagsimula nang mag-alala si nanay. Mas lalo pa siyang nag-alala nang hinanap namin si Renon sa bahay nila Mason. Pero pagdating namin sa bahay nila ay wala din ang binatilyo. Ayon sa nakababatang kapatid ni Mason, narinig niyang nag-uusap sina Renon at ang kuya niya na pumunta sa isla na iniiwasan ng mga mangingisda. Hindi naman naiwasan ni tatay ang magalit kay Renon nang marinig niya ang sinabi ng nakababatang kapatid ni Mason. Kaagad na nagpasya si tatay na pumunta sa iniiwasan na isla. Dahil doon, nagwika ako na gusto kong sumama. Kaya't saglit akong umuwi para magpaalam kay nanay na aalis muna kami ni tatay noon. Nagulat naman si nanay nang malaman niya kung saan kami pupunta ni tatay. Ganun pa man ay wala na itong nagawa dahil kailangan naming mahanap si Renon ng gabing yon. Dali-dali kaming umalis ni tatay papunta sa isla. Pagdating namin sa lugar ay muli akong nakaramdam ng magaan na aura sa lugar. Ganun pa man, ay ramdam ko rin na may pumunta sa lugar at may nangyaring hindi maganda. Narinig ko naman si tatay na nagsalita sa mahinang boses niya. Hindi ko alam kung ano ang mga kataga na binabanggit pero ramdam ko na hindi yun orasyon. Bagkos ay nakikipag-usap siya sa kung anong nilalang na naroroon sa may lugar. Wala naman akong naririnig o nakikita na kausap si tatay. Ganun pa man ay nakikita ko siya na parabang nakikinig sa kung sino man ang kausap niyang hindi ko nakikita noon. Hinayaan ko lamang si tatay sa kanyang ginagawa. Pinagmasdan ko siya at inaral ko kung ano ang mga nasa paligid naming dalawa. Walang ano-ano. Napansin ko ang isang halaman na animoy. Sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin. Nangaakit ang halaman na yon. Lalapitan ko na sana ito nang mapansin ko ang maliliit na animoy, balahibo na nakadikit sa puno ng halaman at maging sa dahon nito. Kung sa una, aakalain mong kumikinang ang dahon ng halaman na nakakaakit sa paningin. Pero kapag tinitigan mo itong mabuti, doon mo makikita na hindi pala nakakaakit ang halaman na ito. Nababalot ito ng gilik na posibleng nakakalason at delikado sa kung sino man ang humawak dito. Nagulat ako nang sinubukan ni tatay na hawakan ang halaman kaya natapik ko ang kanyang kamay. Pero sa halip na magalit ay ngumiti ito habang tumitingin sa akin. Sinasabi ko na nga ba, bukas ang ikatlong mata mo, Tony. Nagtataka naman ako habang sinasalubong ang kanyang mga titig noon. Tinanong ko si tatay kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa halip na sagutin ako ay nagwika ito na sa kanan niya sasabihin sa akin kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Sa ngayon ay kailangan muna naming mahanap si Renon at si Mason.
Dahil doon ay muli na kaming naglakad ni tatay sa isla para hanapin ang dalawa. Gabi na ng mga oras na ito. Umaasa lamang kami sa sulo at sa liwanag ng buwan na tumatama sa lupa. Gusto ko mang tawagin ang pangalan ng dalawa pero hindi ako pinayagan ni tatay. Ayon sa kanya, ay mas hindi namin makikita ang dalawa kapag gumawa kami ng iskandalo sa lugar. Sigurado siyang nasa isla sina Renon at Mason. Dahil yun ang sinabi sa kanya ng kaibigan niyang laman lupa na nakatira sa lugar na yon. Nagtataka naman ako kanina dahil hindi ko naman nakita yung sinasabi niyang lamang lupa. Ganun pa man ay hindi na lamang ako umimik pa. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa paghanap ko sa dalawa nun. Hanggang may nasipat akong kulay asul na damit sa ilalim ng puno. Naalala ko na ang damit ay pagmamay-ari ni Renon. Dahil yun ang suot niyang damit kaninang umaga pagkatapos naming maligo. Tinuro ko kay tatay ang damit at kaagad namin yung nilapitan. Na makuha ko na ang damit ay doon ko nakumpirma na pagmamay-ari nga yun ni Renon. Kinabahan ako at napaisip na baka may masama nang nangyari sa kanila. Muli kaming naglakad ni tatay. Sinundan ang sentro ng daanan kung saan namin nakita ang damit. Wala pang 1 minuto kaming naglalakad nang natanaw ko na si Renon na nakaupo sa nakausling bato. Habang sa tabi naman niya si Mason. Pero ang nakapagtataka ay para bang kapwa silang walang malay kahit pa nag-uusap ang mga ito. Saka pa lamang nila kami nakita ng tuluyan na kami nakalapit sa kanilang dalawa. Nagulat pa si Renon nang tinawag siya ni tatay habang nag-uwi ka ng, "Bakit kayo nandito, tay? Di ba natutulog pa kayo ni kuya?" Tanong nito na para bang hindi nito alam na gabi na. Dahil doon ay inilapat ni tatay sa noo ni Renon ang kanyang palad. Pagkatapos ay nag-usal siya ng mga kataga at inulit-ulit na yun ng 3 beses. Doon pa lamang bumalik ang ulirat ni Renon. Ganon na rin ang kay Mason. Nagulat pa ang mga ito kung bakit madilim na ang paligid nun. Hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Kaagad na namin silang niyaya na umuwi na dahil lumalalim ng gabi. Dahil nasa maayos na kalagayan naman ang dalawa kung kaya't nagpasya na kaming umuwi. Habang nasa bangka, tinanong ko si tatay, "Tay, may alam ka ba sa lihim na karunungan?" Sumagot naman ito na ang mga madali at importanteng bagay lamang ang alam niya. Tinanong ko siya kung posible bang may hindi magandang mangyari kina Mason at Renon. Umiling naman si tatay dahil maging siya man na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng dalawa sa isla. Tumango na lamang ako sa sagot ni tatay. Kinausap ko naman si Renon at Mason. Hindi sila sumasagot na animoy abala sila sa sarili nilang mundo. Hanggang sa nakauwi na kami sa bahay. Maayos naman kung titingnan si Renon. Pero nakakapanibago ang kanyang mga kilos. Hindi na siya kagaya ng dati na madaldal at mahilig makipag-usap. Tanging 1 tanong at 1 sagot na lamang si Renon at paminsan-minsan ay mainitin ang kanyang ulo. Hanggang sa 3 araw ang nakalipas magmula nang nakauwi sina Renon at Mason. Hindi na nakikipag-usap sa amin ang kapatid ko. Takot na rin ito sa tubig. Hindi na rin ito kumakain. Hindi na rin ito sumasama sa amin ni tatay para mangisda. Dahil dito maging kami ni tatay ay nahihirapan na rin sa paghahanap buhay. Dahil kaming dalawa na lamang ang pumapalaot. At dahil sa inaasal ni Renon, ay napagpasya na ni tatay na maghanap na ng 1 albularyo. Tatawid dito papunta sa kabilang isla para puntahan ang kakilala niya manggagamot. Ganun pa man ay hindi niya alam kung nasa bahay ba ito o may pinuntahan. "Tony anak, baka gagabihin ako sa pag-uwi dahil hindi ko alam kung naroroon ba si Manong Hineroso o kailangan ko pang hintayin na makauwi. Tulungan mo yung nanay mo at alagaan mo yung kapatid mo." Bili ni tatay noon. Sumang-ayon naman ako sa mga bilin niya. Dahil doon, ay kaagad na rin siyang umalis. Habang ako naman ay nanatili pa sa aming bakuran para ayusin ang aming mga huli na nakuha nung gabi. Habang abala kami ni nanay sa pagpili ng aming mga huli, dumating ang ama ni Mason na si Mang Primitivo. Nagtanong ito kung nasaan si Renon at kung saan niya dinala si Mason nung umalis sila dahil nagkakasakit ng anak niya.
Sinabi ko naman sa ama ni Mason na umalis si tatay para maghanap ng magaling na albularyo. Dahil ultimong ang kapatid ko'y may sakit na rin. Nag-aalala na ang ama ni Mason. Pero bago pa man ito umalis ay nagwika siya na papuntay na rin ang manggagamot sa bahay nila. Kung sakali mang umuwi si tatay na kasama ito. Tumango naman kami ni nanay sa sinabi nito. Umalis na rin kagad ang Ginoo. Dahil ayon sa kanya ay hindi na napapakinabangan si Mason. Simula nang nakauwi ito, mula sa lugar na pinuntahan nila ni Renon. Tuon ko lang napagtanto na ganun din si Renon, na hindi na nakakatulong sa aming mga gawain sa bahay, ultimo sa paghanap buhay. Hindi ko na lamang yun inalintana dahil sa magkatuwang naman kami ni tatay sa pagtatrabaho. Magtatakip silim na nang nakauwi si tatay nun. Kasama na nito ang manggagamot na si Manong Generoso. Dali-daling sinuri na manggagamot si Renon na noon ay nasa likurang bahagi ng bahay. Simula nang nagkasakit ito, nakaugalian na niyang tumambay sa likuran at nakikipag-usap sa mga puno. Pasimple lang naman na lumapit si Manong Generoso dito para pakinggan kung ano ang sinasabi nito. Dito ay narinig niya na para bang may kausap itong may boses na kagaya ng sa maliit na bata. Animoy hinihikayat ng boses si Renon na sumama na sa kanya. Pero sumasagot naman ng kapatid ko na hindi pa siya nakakapagpaalam sa aming amatina. Naintakutan ako nang narinig ko ang mga sinasabi ni Renon. Maging ako ay sumunod kay Manong Generoso nang pinunta niya si Renon sa likuran ng aming bahay. Kaya narinig ko ang lahat ng kanyang mga sinabi. Ayoko mawala sa amin ng kapatid ko. Kung maaari kong kausapin ng nilalang na kumuha sa kanya, gagawin ko. Huwag lang siyang kunin ng kung anumang lamang lupa ang nagbabalak na isama siya sa kanilang kaharian. Maya-maya pa ay hiniwakan na ni Manong Generoso si Renon sa kanyang bunbunan. Kasunod nito ay ang pag-usal niya ng orasyon na nasa wikang Latin. Napansin ko na nangihina si Renon. Pagkatapos ay matamlay ang mga tuhod nito sa pagtayo. Kung kaya't mabilis ko siyang inalalayan nang sa ganoon ay makapasok siya sa bahay. Hindi na kayang maglakad ni Renon kung kaya't sinaklolohan ako ni tatay sa pag-akay sa kapatid ko. Binuhat niya si Renon at inihiga sa papag ng aming silid. Inutusan ako ni Manong Generoso na magsiga ng uling sa maliit at lumang kawali nun. Pagkatapos ay dadalhin ko ang kawali sa silid dahil kailangan niyang mapausukan si Renon. Sumunod ako, pumunta sa kusina. Mabilis na nagsiga ng uling. Wala kaming lumang kawali kung kaya't sa maliit na kaldero na lamang ako nagsiga nun. Pagkatapos nun ay dinala ko ito sa silid kung saan naghihintay ang manggagamot. Kaagad na may nilagay na kung anong mga sangkap ang manggagamot sa nagbabagang uling. Nang lumakas ng usok mula sa nasusunog na mga sangkap ng insenso, palaspas na kahoy na lapisan, inikot niya yun sa papag kung saan nakahiga si Renon. Habang umiikot sa papag ay patuloy sa pag-usal ng mga orasyong Latin si Manong Generoso. Ang orasyon na ito, pakikipag-usap umano sa nilalang na siyang may hawak ng kaluluwa ni Renon. Hanggang nakikita na namin ang unti-unting pagdilat ng kapatid ko. Pero ayon kay Manong Generoso, ay hindi tuluyang nakabalik ang kaluluwa ni Renon sa kanyang katawan. Kaya patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Habang nag-uusal ay kinuha niya ang kanyang bayong na daladala niya nang dumating sila ni tatay. May kinuha siyang mga kakanin mula sa bayong na yon at isa-isa niyang nilatag sa maliit na lamesa na nasa gilid ng papag. Pagkatapos ay sinindihan niya ang isang maliit na kandila na gawa sa bahagi ng sanga ng puno ng kahoy na kinuha din ng albularyo sa loob ng kanyang bayong. Nang umilaw na ang sanga ng kahoy na hugis kandila, nakaamoy kami ng napakasarap sa ilong na halimuyak ng bulaklak. Pero ang halimuyak na ito ay nagdulot ng kakaibang sensasyon at pangingilabot sa aking katawan. Mukhang hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganon. Dahil nakita kong nakamasid sa akin si Manong Generoso. Ngumiti pa ito na para bang alam niya kung anong iniisip ko noon. Hanggang sa tuluyan ng bumalik sa ulirat si Renon. Humingi ito ng tubig at nagtanong kung paano siya nakauwi dahil sa wala itong matandaan. Isinalaysay namin sa kanya kung paano siya nakauwi noon at kung saan namin siya natagpuan.
Kaagad naman niyang hinanap si Mason. May hinuli si Mason, kulay pulang isda. Hindi yun lumalayo kapag hinuhuli, kaya nahuli yun ni Mason. Kwento ni Renon. Nang masigurado ni Manong Generoso na nasa maayos ng kalagayan si Renon, ay niyaya niya ako na puntahan namin si Mason. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa. Naiwan sa bahay si tatay dahil sa walang katuwang sinanay sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Pagdating naman namin sa bahay nila Mason, pinapasok kami ng mga magulang nito. Kaagad kaming dinala sa silid kung nasaan ito. At mula sa pintuan ay ramdam ko ang kawalan ng pag-asa ni Manong Generoso. Walang ano-ano ay hinanap niyang nahuling pulang isda ni Mason. Pero ayon sa ina nito, si Mason na rin mismo ang kumain sa nahuli niyang pulang isda. Umiling-iling na lamang si Manong Generoso habang binabanggit ang mga katagang. Pagpaumanhin ninyo at hinding-hindi ko na mababawi pa ang kaluluwa ng anak niyo. Ayon sa manggagamot ay kinain na mismo ni Mason ang alaga ng prinsipe ng mga engkanto, kung kaya't walang kapatawaran ng kanyang ginawa. Dahil doon ay buhay na mismo ni Mason ang naging kapalit. Nagalit ang ama ni Mason. Pinipilit nito si Manong Generoso na gawin ang lahat ng kailangan niyang gawin, maibalik lamang ang buhay ng kanyang anak. Pero umiling na lamang ang albularyo at niyaya na ako na umalis na sa lugar. Naging sanhi naman ito ng galit ng magulang ni Mason kay Renon. Maging sa amin galit ito dahil si Renon ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Mason. Humantong pa ito sa bangayan ni tatay at ng ama niya. Para naman makaiwas sa gulo ay sinanay na mismo ang nagdesisyon na lubisan na kami sa lugar at lumipat na lamang sa lugar ng mga magulang ni nanay na malapit sa bayan. Nang nakalipat na kami ng tirahan, doon na rin kami nakapag-aral. Hindi na rin namin alam kung ano nang nangyari sa lugar na nilisan namin at maging sa pamilyang naulila ni Mason.